So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Okay, so ang tagal kung hindi nakapag-vlog muli ng ganito, yung ibig ko sabihin yung vlog na ipapakita natin yung ating mga alagang mga manok. At this moment of time, meron kasing nagre-request ang daming nagre-request na kamanok, ipakita mo naman ang breeding mo, ipakita mo naman yung alaga mong mga sisiw, kung okay ba, healthy ba, para naman kahit paano magkaroon ng konting dessert itong ating mga videos na ini-upload. Sige mga kamanok, ito muli kong gagawin para sa inyo and hopefully makatulong po ito at ma-inspired po kayo na mag-breed, mag-alaga pa rin kasi ang daming problema pagdating sa breeding Ang daming nagtatanong, kamanok, anong problema dito? Anong gamot pagka may gumboro? Anong gamot pag may bulutong? Anong gamot pag ayaw kumain ng mga sisiw, ang aking mga baby stag? Well, ito mga kamanok, konting teaser o konting vlog lang. Okay? Para maipakita sa inyo yung ating mga breedings. Actually, meron tayong mga sisiw dito. Ilang sisiw lang naman to. Possible parang yung una, 6 na piraso lang. Tapos yung pangalawa, 5 piraso lang. Pero sabi ko nga mga kamanok, bago ko po ulit pinasok ang breeding, inalam ko muna kung talagang ito bang i-breed ko na to is worth bang i-breed talaga. So, ibig sabihin, yung ating last breeding nung last season pa, okay? Past 2 years ago, yung ating mga na-breed noon, atin po yung ipinasyal lahat. Okay? Ipinasyal lahat para makita natin kung alin ba talaga ang karapat dapat nating i-breed ulit. And ayun nga mga kamanok, makikita nyo mamaya sa ating mga alagang sisiw kung alin talaga yung mga umuwing masaya galing sa pasyalan. Kung ano magiging kulay ng mga makikita nyo, ibig sabihin nun, sila po yung mga nag-enjoy sa pasyalan last season, okay? Kasi nga meron tayong ipinasyal at ayun nga, merong bumalik, merong hindi rin nakabalik. Kaya mga kamanok, ano pang hinihintay natin? Huwag natin ito masyadong patagalin. Puntahan na natin ang ating mga alagang sisiw at samahan niyo ako. So mga kamanok, yan po ngayon yung ating ibinread. So wala po silang bakuna. Yan po ang request ng ating mga subscriber na nagtatanong kung paano daw po palakihin yung mga sisiw nang walang bakuna. And ito po mga kamanok, ito po ay parang nasa day 27 na po. Okay, kasi 11 po sila na napisa. Ano ba ngayon? April 11 po sila napisa. So pagdating po ng May 11, possible 1 month na po sila. And ngayon po mga kamanok, yung kalusugan po nila, healthy naman po. Nalampasan po nila yung mga stages na kung saan present po yung dami ng bakterya like NCDB1B1, Gumboro, Fowl Pox. Then yung isa na lang, hinaharap natin yung Coryza. So ito naman, bibigyan natin ng Coryza vaccine kasi meron naman tayong field vaccine dito ng Coryza. So agapan natin. Pagdating nila ng 1 month and 2 weeks, magbibigay na po tayo sa kanila ng Coryza vaccine. And kita nyo naman po mga kamanok, napaka-healthy po nila, napaka-ayos. Tanggalin natin ang camera. Ayan. Bali mga kamanok, meron po tayo ditong blacks, may bulik. Actually, tigagalawa to. 2 bulik, 2 black, tsaka 2 hatch. Okay? Kita nyo naman ang mga paa nila. Oh. Meron diyang blacks, meron ditong hatch, tapos may white feet na bulik, tsaka merong yellow feet.
So makikita niyo mga kamanok, napakagana nilang kumain at napaka-healthy. So isa na lang binabantayan natin, Coryza virus na lang, and hopefully malampasan natin. Pag nalampasan natin yon, madali na po itong palakihin. Actually mga kamanok, from day 1 to 1 month, yung po pinakamahirap na stage para sa ating breeder. Okay? So para bilang isang breeder, napakahirap nung ilusot sa isang araw hanggang 30 days. Pero after nun, madali na po. So yan po sila mga kamanok. Ito nyo naman, nagaganda. And hopefully, maging malusog po sila. Then nga pala mga kamanok, after nito, meron pa tayong isang second batch. Ito kasi anim sila. Kita nyo naman, gagana kumain. Pag ang sisiw ganyan, wala kayong magiging problema. Healthy po sila. Pero kung ang sisiw ninyo, tagal umubos ng pagkain, yun po ang problema. Okay? So ngayon, akin muna itong sasaraduhan. Mamaya bibigyan natin ng painom. And yung painom ko mga kamanok, iba rin po ang painom ko dito, natural. Okay? So, ito naman yung isa. Yan, medyo mainit nga lang. Bali, ito nga pala mga kamanok. Bali, yung brooder natin, tapat na tapat ng init. Kita nyo, sobrang init. Kasi makakatulong po yung init para ma-disinfect po mga kamanok. Para ma-disinfect po yung mga droppings nila para mawala po yung bakterya. Okay? Bali, ito naman mga kamanok, yung ating second batch. Actually, maliliit pa to. Wala rin tong bakuna. So, request po talaga ng ating mga subscribers na magpalaki daw tayo ng mga sisiw na walang bakuna. Sabi ko, sige, kakasahan natin dahil mainit naman yung panahon. Kita nyo naman, napakainit. Kaya mga kamanok, konting tips lang. Pagdating sa inyong brooder, gaya nito, brooder, tangkal lang po ito. So, maganda kung nasa harap ng initan. Kasi sa umaga, kailangan po ng mga sisiw ng init. Kasi yun po nagpapalakas ng kanilang immune system. At the same time, yung mga droppings po sa ilalim, yung bacteria hindi po mag-spread, hindi po dumami. Kasi po yung pong pagdami ng bacteria tapos wala pong present ng araw. So, mas mabilis pong absorption ng bacteria sa katawan ng mga sisiw. Pero kung ganitong mainit po mga kamanok, basahan nyo po healthy. Tapos lagi nyo pong linisin itong mga floorings na ganito. Kahit punasan nyo lang po ng basahang basa every day, every morning, tapos maiinitan, maganda na po yung pang disinfect ng inyong kulungan, ng inyong cages. Mas healthy yung mga sisiw, yung alaga ninyo kapag ganito. Actually, yung nakita nyo kanina doon na the first batch, dito sila galing. Okay, kapag maliliit pang ganito, kailangan pa talaga nila ng body heat. So umaga dito ko nilalagay. Okay, so muli mga kamanok, konting tips lang pagdating sa brooder, kailangan na initan sila ng araw sa umaga. Okay, para sa ganun, malakas po ang kanilang resistensya. Ayun po mga kamanok, magagana silang kumain, pangagaw. Then, yung painom dito, iba rin po mga kamanok. Iba rin po ang painom dito. Natural po tayo, okay? And so yun po mga kamanok, sana po kahit papaano ay nag-enjoy kayo, especially yung ating mga OFW dyan. So may shoutout muna sa mga OFW natin dyan na palaging nanonood at nagiging libangan na lang po yung ating mga vlogs, yung panonood dito sa ating mga ginagawang video. So may shoutout po sa inyong lahat mga kamanok, and hopefully makatulong po yung mga tips, yung mga advice, recommendations, yung mga sagot ko sa inyong mga katanungan sa inyong pag-aalaga ng manok. Okay? And siguro next video naman, after nito na-update ko na kayo sa ating mga alagang sisiw, walang vaccine, sinunod ko po kayo kahit parang napakahirap. Actually talagang napakahirap magpalaki ng manok kung walang bakuna. Pero syempre, kailangan nating makisabay. Mas marami po sa ating mga backyard breeders ang hindi talaga nagbabakuna. Kaya kailangan nating gabayan kayo kung paano natin palalakihin ng maayos yung mga sisiw kahit wala silang bakuna. Pero pinakamahalaga dito is kalinisan talaga. Kalinisan, tapos yung disinfection. Kailangan ma-disinfect po palagi yung kanilang cages, especially yung mga maliliit na sisiw. Yung mga malalaki, medyo medyo immune o medyo mataas na po yung kanilang protection. Okay, laban sa mga sakit-sakit, okay? Kaya yung first batch ko, nilagay ko na doon sa medyo malilim ng konti. Tapos yung second batch, yung medyo maliliit, nandun sa initan para po kahit paano lumakas yung kanilang immune system. Tapos yung kanilang brooder,
ma-disinfect din po ng init. Tatandaan nyo ha, yung pong init na galing sa araw, yan po ang the best na disinfection na maaaring maibigay natin sa ating mga sisiw. Tapos linis palagi ng flooring ng mga sisiw para po hindi magkasakit. Kasi po doon po nagkakasakit sila eh. Pag nalalanghap po nila yung kanilang mga ipot, yun po ang number 1 na nagbibigay ng sakit. Kung hindi po alam ng mga baguhang breeder, napakahalaga na malinis palagi ang kanilang cages, ang kanilang brooder. Basta lahat dapat malinis. Lalo na kung mga sisiw yan, tapos wala pa kayong bakuna, delikado po tayo sa maaaring mga sakit na maaaring dumapo. Especially also, nagumboro. Yan yung number 1 virus na maaaring tumama sa alaga ninyong sisiw kapag masyadong madumi ang inyong brooder. Pangalawa, fowl pox. Sa gabi, pag dumating yan ng day 20 pataas hanggang 1 month, talagang magkakabulutong yan, dala ng lamok. Kaya ang ginagawa ko, inaalis ko po sila sa gabi, nilalagay ko po sa isang box, tapos nilalagyan ko po ng kulambo. So, awa naman ng Diyos, ayun, maayos naman sila. And hopefully, yun nga yung last na inasahan nating tatama sa kanyang sakit is yung coryza. So, pagdating nila ng 1 month and 2 weeks, doon na po tayo mag-i-endorse ng injectable coryza killed vaccine sa kanila para sa ganon, kahit pa paano, hindi natin maging problema. Kasi sa totoo lang, napakahirap pong bigyan ng gamot yung coryza. Yung nagluluha po yung mata, tapos mamamaga, napakahirap po niyan. Kaya hanggat maaari, vaccination po ang ating ibibigay. So dito naman sa lugar ko mga kamanok, meron naman tayong nakukuhanan na vaccine ng coryza kahit pa konti-konti. Sa mga kaibigan natin, mga tropa dyan, kahit pa konti-konti. So yun lang mga kamanok. Siguro next video naman about naman sa painom na maaari nyong ibigay kung walang bakuna yung inyong mga alaga. Kailangan talaga natin dito is a natural na painom, natural na painom na talagang siksik sa bitamina para makalayo sila sa mga kung ano-anong sakit na maaari nilang makuha. Kasi talagang prone po sa pagkakasakit kapag walang vaccination. Anyway, dahil mahal ko kayo, handa akong sumabay kung nasaan po tayong lahat. So yun lang mga kamanok, once again, kung may mga katanungan po kayo, gaya ng ginagawa ko palagi, handa ko pong sagutin yan, mapa-breeding man yan, kung saan man yan, sa mga vitamina man yan, antibiotic man yan, willing po akong bigyan kayo ng kasagutan. So muli, this is Linyada ng Mamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.